Mahilig tayo sa anime, di ba? Oo. Ito yung ibabato ko sa inyo. Okay. Top 3 or top 5, let's say, na anime for you guys. Magkakaalaman ng edad dito. Seinen anime, like Monster yung title niya. Monster. Yes. Gusto ko yung psychological thriller tsaka yung tawag dito, yung character or yung villain na binuo ng writer para sa manga na yon, because it started as a manga. Si Johan. Number 2. Ay, sasabihin ko ba to? Kasi ano to eh. May variety kasi yung ano ko eh, yung anime na pinapanood ko talaga. Sige, ano yan? Yo, shit. You're putting me on the spot here. Siguro number 2 ko Toradora. Isa siyang That's cute. high school life Yeah, rom-com. I watched Cute anime. So, chunks of it ng Toradora. yan. Parang ayun yung nag-introduce sa akin into that genre kasi. So, na-appreciate ko siya. It was fun. Siyempre, alam ko yan. Damn, mahirap na number 1 eh. Kunwari nahirapan tayo. Siyempre, alam naman natin kung sino yung may mahabang hiatus dyan. It's Hunter x Hunter. So sa atin, di ba? Hunter x Hunter. Natin, yung mga ganun. Pero Hunter x Hunter talaga yung So sabi nila, pag kunyari, makukuha mo yung edad pag na-live action na yung mga yung anime, or let's say, nala-live action na, Netflix, ganyan. So on top 3 ko is Samurai X. Samurai X, yun yan ang top 3 ko. And then, top 2, Ghost Fighter. Ayan, Ghost Fighter, si Eugene. Special mention ko si Vinland Saga kasi recently ko siya napanood. Maganda rin yung, niya, yung how the story was delivered. Kaso nga lang bitin kasi hindi pa siya na nagagawa ng 2. Ay, ng 3 pala, sorry. Pero siguro number 1 ko, siguro makaka-relate din sa sasabihin ko na number 1 to. Dragon Ball Z. Yeah. So, yun siguro yung ko na magandang anime. The father of Dragon Ball Z. Of shonen anime or fighting anime. Ang top 3 ko is Dragon Ball Z din. Yung story dun sa future ni Trunks. Simula dun up until ending nung Cell Saga, which is bumalik na yung si Future Trunks sa future. Tapos pinatay niya si Cell sa future nila. And then, yun. So, me watching that, mas na-appreciate ko siya. Kasi nung bata ako, napapanood ko lang siya sa TV na parang lang siya, putol-putol. Especially, di ba, dito sa Philippines, sa GMA and pag manood ka ng anime, parang mga 15 minutes lang, 10 minutes lang. Tapos puro commercial na mapapanood. Commercial ulit. Lalo yung Slam Dunk. Yung 3 points niya. Yeah, totoo. Diba? Week. Di ba? Yung 3 points, isang 3 points lang. Isang linggo tumagal bago ma-shoot. Diba? Yung flashback ni Kogure. Ganda rin pala ng Slam Dunk. Maganda rin pala yung Slam Dunk. Yeah, nag-ano doon, yun yung iniisip ko kanina, yung top 3 ko. Either Slam Dunk or Dragon Ball Z. Pero kasi mas malaki yung nostalgia sa akin ni Dragon Ball Z. My top 2, I'm sorry, Vin, but it's Hunter x Hunter. Top 2 ko lang siya. Oh. But man, ako nga rin yung top 1 ko, top 3 mo eh. I'm a big fan of Hunter x Hunter. Di ba nung unang nag-trending sa Twitter si Togashi, na biglang nag-post lang siya ng corner nung nung drawing board niya. Dami ng Sinend ko agad sa'yo. Kasi ibig sabihin tapos na yung hiatus, men. Di pa rin ako makamove on sa comparison ng Dragon Ball tsaka Hunter x Hunter. Yung power system pa lang lamang na lamang yung Hunter x Hunter, pero okay. Yung power system pa lang. Iba naman yung Kamehame Wave sa Top 2 ko naman si Hunter x Hunter. Below naman si Dragon Ball. Yung kay Gon, humahaba yung buhok nun. Yung kay Goku, nagiging dilaw yun.
Come on. You know, it's not simple as that sa Iba-iba. NEN. Pero anyway, And Mhm. special mention lang, actually, iniisip ko rin 'to na ilagay sa top 3 ko. Kaso kasi ang hirap ilagay, ang hirap alisin sa top 3 si Dragon Ball and Hunter x Hunter. One of the most impacting anime for me sa sarili ko is Berserk. Sa top 1 ko is it's really One Piece. To justify my top 1, One Piece. Kasi yung fandom ng One Piece ganyan yan eh. Right? Gagalit yan pag sinabi mong sobrang haba ng One Piece. Na hindi, kailangan panoorin mo talaga yung buong One Piece para malaman mo yung context and ma-enjoy mo yung series. But just to defend my top 1. So, si One Piece kasi nung pinanood ko, it's the world building is very different from other animes that I've watched. Tapos yung the power system is not as complex as NEN sa Hunter x Hunter. But it's functioning enough na hindi siya sobrang babaw katulad ng power level sa sa Dragon Ball na ng ilang Super Saiyan na ba ang meron na variation. May Super